Embiid malayo na ang narating. Warriors excited sa pagbalik ni Jordan Poole. At Golden State nagsisimula na sa Celtics. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng high quality running shoes, Adidas Fashion mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang NBA reign ng MVP na si Joel Embiid ay hindi pa nagpapahinga ngayong season. Patuloy ang kanyang dominant stretch sa araw na ito laban sa Minnesota Timberwolves at sumapi sa listahan sa basketball royalty. Sa pagkapanalo ng Sixers sa 127-113, si Embiid lamang ang naging panglimang manlalaro na nakapag-post ng streak sa 12 games na siyang nakapagtapos kasama ang 30 points or more at mayroong 10+ rebounds. Ang ibang apat sa listahan ay mga Hall of Famers na sina Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor and Walt Bellamy. Si Embiid ay naging puwersa laban sa Western Conference leader at tinapos ang laban kasama ang game-high 50 points at 12 rebounds. Ito na ang kanyang pang-pitong career game na gumawa ng at least 50 points at 10 rebounds. Tanging si Giannis Antetokounmpo lamang ang nakagawa ng 8, kasama sina James Harden, Michael Jordan, Abdul-Jabbar, Baylor na may 16, at Chamberlain na may 18 ayon sa StatMuse. Kung sakaling hindi ito sapat na kasaysayan, ang Sixers center rin mga kaibigan, ay napa-extend ang kanyang franchise streak na umiskor ito ng at least 30 points games patungo sa 13. Habang nakapag-record sa panglimang magkasunod na laban na may 35 points or more. Na-match niya ngayon ang franchise mark na nagawa noon ni Chamberlain noong 1965 at ibang Hall of Famer na si Allen Iverson noong 1997. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa naabot ngayon ni Joel Embiid? Si Embiid rin ay ang tanging 9th player na umiskor ng 30-point straight games at sumapi sa teritoryo nina Chamberlain na may 6, Baylor na may 2, Abdul-Jabbar, Harden, Tracy McGrady, Kobe Bryant, Moses Malone and Oscar Robertson. Ang league MVP ay tanaw ngayon na nag-improved ay isang tunay lamang na concern sa buong Eastern Conference. Idagdag mo pa ang kanyang running mate point guard ngayon na si Tyrese Maxey. Kasunod ang magulong divorce kay James Harden, si Maxey ay napuna ng mas mahusay ang pagiging starting role ng Sixers bilang ang kanilang hiniling noon. At sa araw na ito, siya ay naging compliment kay Embiid at nakapagtapos ng 35 points, kabilang ang 5 3-pointers, kasama ang 5 assists. Sa kabila sa bigo sila laban sa Bulls, ang Sixers ay gumolong pabalik sa pangunguna ni Embiid at Maxey. Sila ngayon ay nag-improve na sa 19-8 win-loss record, kasama ang pagkapanalo ngayon laban sa Wolves, at ngayon na ipanalo ang 7 sa kanilang last 8 games. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, si Jordan Poole ay qualify para tawaging integral piece sa Warriors dynasty sa kabila sa kanyang short tenure sa franchise. Siya ay naging crucial sa 2022 playoffs na kung saan naipanalo ng Warriors ang title. Ang off-court issues ay ang sumira sa kanyang panahon kasama ang team, na kung saan ang Golden State ay isinuko ito kapalit sa veteranong si Chris Paul. Kahit na ang magulong pagtatapos kasama ang team, ang kanyang former coach naman na si Steve Kerr, ay excited na siyang makita sa kanyang pagbabalik sa Chase Center. Naayon pa nga kay Kerr, "Syempre ako ang unang-una na magiging excited sa kanya. Alam ko na ang mga fans ay magbibigay ng enormous ovation. At siya ay nararapat nito. Siya ay isang champion. Hindi namin maipapanalo ang championship na iyon kung wala itong si Poole." Si Kerr ay hindi nagkamali. Si Jordan ay nakapag-average ng 17 points kasama ang great efficiency noong 2022 playoffs at naging best sixth man sa liga. Kahit na siya ay naging 20+ point scorer over noong 2022-23 season, siya ay bumaba sa playoff at kinailangan ng team na mag-move on dito sa kanya. Sa panahong nasuntok ito ni Draymond Green bago nagsimula ang season, ang senyales ay andoon na ang mga bagay ay hindi na naging mabuti sa loob ng locker room. Si Poole ay bata pa at ang kanyang hinaharap ay nasa sa kanyang control. Kung sakaling masisimulan niya ang kanyang paglalaro sa tamang pamamaraan at papangunahan ang Wizards, siya ay magiging prized guard sa NBA muli. Ang seasong ito para sa kanya ay nakasulat bilang ang kanyang adjustment year, ngunit ito ay nakadepende lamang kung siya ay mamumuhay sa kanyang potensyal. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ngayon nitong ni Jordan Poole?
Speaking of Warriors, matapos ang mahinang panimula sa season, ang Warriors ay halo-halo ang dumating sa schedule, naranasan ang meltdowns at suspension, at minsan nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng ito habang umaasa, ngunit ngayon nagresulta ang kanilang pagsakripisyo. Kahit na ang kanilang kaluwalhatian ay unti-unting nawawala nitong mga nakaraang laban nila, hindi pa rin naman nawala sa kanila ang potensyal na makagawa ng malaking bagay sa isang laban. At ito nga ay kanilang nagawa noong Miyerkules sa Chase Center. Ang Warriors ay ang naghahabol ng double digit sa maagang laban ngunit naka-recovered. Nahulog muli sa double digit at naka-recovered muli. At sa pagtatapos nakuha ang panalo sa score na 132-126 laban sa Boston. Muli, kitang-kita pa rin ang dating nakasanayan kung ano nga ba ang team na ito. Naayon pa nga kay Kerr, kami ay nararapat lamang sa panalong ito. Para naman kay Curry, ito ay matapang na panalo. At para kay Klay, ito ay ganap ng alam ng lahat. At meron kaming abilidad na talunin ang kahit sino man. Maiintindihan na ang Celtics ay pumasok sa labang ito na bit-bit ang 20-5 record at nakaupo sa ibabaw sa strong Eastern Conference. Sila ay naging pangatlo sa defensive rating at 6 sa offensive rating. 8 linggo sa season, ang Boston ay ang gustong maging sitwasyon ng Warriors na maging. Sa panahong ang Boston ay ang kumuha ng 11 lead sa second quarter, ang Warriors ay binura ang deficit na ito in less than 5 minutes. Nang ang Boston naman ay naitulak ang lead sa 13 sa natitirang 6.7 minutes sa third quarter. Sa puntong ito nakuha ni Curry ang kanyang pang-5 foul, merong mga pananaw na mas lalo silang mahihirapan. Ngunit ang Warriors ay nananatiling lumaban. Si Curry ay naging napakagaling. Umiskor ng 20 points sa fourth quarter at sa overtime. Si Thompson ay nagagawa na ang mga shooting. Si Chris Paul ay nakakapag-set up ng mga plays sa teammates. Si Jonathan Kuminga ay naging puwersa sa opensa habang pinapahirapan ang Boston star na si Jason Tatum sa kanyang 5 out of 17 shooting. Ang rookie na si Trayce Jackson-Davis ay naging defensive menace sa paint at sa glass. Ito ay napakalaking deal dahil sa kung papaano namin ito tinapos, ayon kay Curry. Ang mga tao na nasa loob ng court ay nakakapag-contribute. Si Trayce ay nagpakita at naipamalas ang impact sa laban, si JK sa opensa at depensa ay naglagay ng pressure sa kanila. Si Klay ay naitama ang mga big shots. Si Curry ay naitama ang knockout blow, ang rainbow 3-pointers sa natitirang 10.6 seconds. Si Kuminga ay nakapag-record kasama ang efficient 17 points, 7 rebounds, 2 assists, 2 steals at 0 personal fouls, sa panahong binantayan nito sina Jaylen Brown at Tatum. Si Jackson-Davis ay naisumita ang first double-double sa kanyang career, na mayroong 10 points at 13 rebounds, habang gumawa ng 3 block shots. Kabilang ang crowd-pleasing dunk attempt ni Brown sa overtime. Ang Warriors ay nakuha na ngayon ang signature win sa season. At worst, ito ay naging indikasyon sa kanilang capability. At best, ito ay nag-ignite sa klaseng recovery na lagi silang mayroong paniniwala sa kanilang kayang gawin. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.